Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Maraming mahal mga kapatid. And once again, today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito pa rin po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, praise God. I pray na kayo lahat nasa mabuting kalagayan, malulusog at healed from all sickness and disease na siyang kalooban ng Diyos sa atin. At ang Diyos din ang tumatag po sa lahat ng ating mga pangailangan. No? So, purihin ng Panginoon at magsisimula na po tayo. No? Invite your friends at invite nyo mga loved ones nyo, pamilya nyo. Mahalaga na sila po ay kasama natin sa pakikinig at pagtanggap ng mga kapahigan mula sa salita ng Panginoon. No? So malaking bagay. At ito yung mga sandali, the most important time sa ating buhay, to sit at the feet of Jesus and to receive His Word, no? So, blessing sa atin ang mga oras na ito. Whether you know it or not, ito po ay blessing sa atin. And God will continue to bless His people na who meditate on the Word of God day and night. Ito sinabi sa Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 3, na they will prosper and succeed in life because they meditate, they study, they declare, confess the Word of God, at pinanghawakan nila ang salita ng Panginoon. They shall prosper and succeed in this life. And praise God, in the life to come, sa second life natin, makakasama natin ang Panginoon sa new heavens and new earth. Kaya hindi sayang yung atin po pagbababad sa presence ng Panginoon at sa kanyang salita. So, salamat po sa palaging narito to continue to attend this online Bible study. Napakaraming Kristiyano, napakarami rin nating members sa church, pero kayo po yung masasabi nating pinagpala ng Panginoon kasi nandito kayo. So, praise God. So, purihin ng Panginoon. Heavenly Father, marami po salamat sa sandaling ito. Minsan pa pinagtutuunan ng pansin namin ang iyong pagiging hari sa aming buhay, pagiging Panginoon, pagiging Diyos, pagiging Savior of the world. Walang ibang tagapagligtas, walang ibang Panginoon, kundi Ikaw, Panginoong Jesus. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Without You, we are nothing. Thank You, Lord Jesus, our Lord God and Savior, our Alpha and Omega, our beginning and end, the beginning and the last, the first and the last, the beginning and the end, the Almighty God. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kasama namin. In the name of Jesus, Father God, we ask You to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation sa pag-aaral po namin sa iyong salita. Salamat po sa banal na Espiritu na aming teacher. All glory and honor sa gabing ito belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Maraming po salamat. Pagpalain mo rin itong aming team song. Bless Pastor Luis Baldonado sa patuloy na paggamit namin itong kanyang awit. Salamat po, Panginoon. At sa gabi ito, You will reveal Yourself to us through Your Word. In Jesus' mighty name, be all the glory. Amen and amen. Okay. So, punta na po tayo sa ating convert natin sa Bible, itong ating gadget. Okay. So, sa gabi po ito, ang ating pong paksa, the 7 symbols of the Word of God. Ito 7 symbols, madalas nating na, siguro kayo narinig nyo na ito, the 7 symbols of the Word of God.
Pero sa gabi ito, atin pong hukayin yung kalaliman ng meaning ng 7 symbols. Bakit tinagurian ito na ganitong symbols? No? Merong 7 symbols. No? Iisa-isahin natin yan. No? Ang number 1 symbol is the word. The word of God is the sword. Sword of the Spirit. Guys, sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 17, take the sword of the Spirit, which is the word of God. Isa na yan. Symbol number 2 is the seed. Tinalakay natin po last week yan. The seed, the word of God. Symbol number 3 is the lamp. Ilawan, lampara. No? Siguro to sa panahon natin ngayon, the word of God is the LED light. LED light or flashlight na LED light ang bumbilya. Napakaliwanag. No? Hindi mo matititigan ng diretso ang LED light. The word of God is like LED light or the lamp, ilawan ng Panginoon. Symbol number 4 is the fire. The word of God is like fire. No? Paliliwanag po natin bakit apoy. Symbol number 5 is it's like a hammer. Sa symbol number 5, the word of God is hammer. Ano? The hammer. Okay. Symbol number 6 is the bread or food. Ano? Yan. And symbol number 7 is it's like water. Symbol ng salita ng Diyos is water. Bakit water? Okay, lahat ng yan ipaliwanag po natin. No? Para naintindihan natin, the more we understand the meaning and the revelation of its meaning, the more nalalalim po tayo sa salita, sa pagkaunawa kung ano ang salita ng Diyos. No? The more din na maintindihan natin kung ano ang salita ng Diyos, the more na mai-inspire tayo na pag-aralan ang salita ng Diyos, lalong kasasabikan po natin. No? Ako, matagal ko nang alam ito, kaya lagi akong sabik sa salita ng Diyos. At sa madaling araw nga, pag nag-jingle ko, pagbalik ko sa higaan, before I go back to bed, no, I see to it na sisilip muna ako sa Word of God. Hahanap ako ng isang verse or ilang verse at I will meditate on the Word of God hanggang ako ay makatulog na. Yun ang lifestyle po natin. Kasi para sa akin, wala nang ibang pinakamahalaga pa kundi ang salita ng Diyos. The more na pahalagahan natin ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin, pinapahalagahan natin yung may-ari ng kanyang salita. Kaya nga, si Jesus ay tinawag na Logos. Logos means the living Word of God. Ito pong hawak nating Biblia sa ating kamay, whether it is a book or isang apps ng Bible apps, no? Kagaya ng new version, ako katakot-takot ang dami ng version ng Bible, ano? Ginagamit ko po yan eh. Malaking bagay sa pag-aaral ko. Libre, no? Yung iba, binibentang Bible apps, mahal. Bible, isang version lang. Pero yung new version, pinamimigay nila ng free. Whether your gadget is Android or Apple or iPhone, no? Libre yan sa kanila. At pagpalaing lalo sila ng Panginoon. Okay. Isa yan sa magandang apps. At madami akong magandang apps ng Bible na libre, no? Isa lang yan na nakaka-bless. Ang daming Bible translations. Merong bago sila ngayon na bagong isinama na Bible version. Nilabas 2024, ano? Itong 2024. Yung Why All version Bible. Abay, napakaganda. Sabi ko, ba't kaya Why All? Tinawag na Why All, ano? Why, tapos all. Yung pala, yung why, you, ano? Yung all, you all. Tapos, kaya inilabas sa version na yon yung
why all version para maging specific at malaman ng mga readers, those who want to understand the Word of God, yung kung ito ay plural na sinabi or singular. Kasi alam mo, sa King James, one of the best translation is King James. Kaya lang, bihira ko nang gamitin kasi obsolete na yung mga English words. Pero maganda pa rin translation. Kaya lang, dapat pag magbabasa ka ng King James, meron kang another na pangahawak pag-aaral na mga modern versions. Ang mga magaganda dyan na most accurate Bible translations ay ang NASB, NASB na ni-revise nila 2020, NASB 2020. Napakaganda yan po ang gamit natin sa church, gamit natin sa pag-aaral, gamit natin sa pag-share sa church ng salita ng Diyos. Kasi word for word, literal talaga yan. Kung anong sinabi sa original version, sa Hebrew and Greek, yun mismo ang sinasabi niya. Hindi kagaya nung iba na may pagka toss for toss, no? Maganda rin ang NIV, ayan ang for reading purposes, no? Sa reading purpose ko, I use NIV, no? Kasi magandang pakinggan, accurate ang meaning, at semi word for word and toss for toss, no? Binabalansin nila kasi may mga words sa original na Greek at sa Hebrew na hindi kayang i-translate sa English. Kaya ginagawa nila, kinukuha nila yung toss nung passage sa Bible at ginagawang toss for toss. Nilalagyan nila ng additional words that will clarify the verse, no? Hindi naman masama kasi hindi naman lumalayo. Ang masama yung dadagdagan mo ng salita na wala naman sa Greek at sa Hebrew. Ang isa rin dyan na delikado yung pero famous din ngayon yung The Passion Translations, no? Na merong may mga additional words na wala sa Greek, wala rin sa Hebrew, dinagdag lang. Delikado, sabi ng Panginoon huwag ka magdaragdag huwag ka rin magbabawas sa salita ng Diyos. Pwede ka lang magdagdag ng word doon for the sake of thought for thought, maintindihan ng readers. Kung ang thought noong passage ay nasa original language, no? Hindi ka pwede umimbento ng mga words na malayo na sa original. Bawal 'yon, no? So, yun daw ang may ka-paraphrase, no? Ang paraphrase naman, yung iba, gusto basahin. Kaya lang, pag ikaw mag-aaral ng puro salita, hindi advisable yung paraphrase. Ang mga paraphrase ay yung The Message, no? At yung The Living Bible, ito rin may pagka-paraphrase na rin ito, yung The Passion, no? At yung nakalimutan ko yung isa pa. So, ang mahusay na Bible translation, yung NASB, New King James Version, no? Ginagamit po natin yan na modernize na yung mga words, naayos na yung mga obsolete words. New King James Version. Maganda rin yung Net Bible. Maganda rin yan. Maganda rin yung CSB, Christian Standard Bible. Maganda rin. Accurate din yung translation niya, mga kapatid. ESB, one of the best din, no? Yung ESB translation. Marami rin very famous din ngayon yan. Ano pa ba? So yan yung ilan na na Bible na tips ko lang sa inyo kung kayo ay gagamit ng pag-aaral na salita ng Diyos. Yun yung mga katiwa-tiwalang salin, no? Huwag kayong maniniwala na ang NIV at yung mga modern translations ay satanic. Hindi nila naintindihan. Yung mga nag-aakusa na ganyan, sila yung mga King James only.
people. Naging kulto na po. Alam na kung bakit. Pag nakakita sila ng NIV at saka iba pa mga translation, tinatambak nila, ginagagar nila sa isang lugar at sinusunog nila. Naku po, sabi ko, sinusunog nitong mga ito. Dahil sa kaignorantehan, hindi nila alam kung paano isinalin yun. Kagaya ng NIV, I think nasa 100 na Bible scholars yata yung nagsalin yan. At every 2 years, ang balita ko, nag-meeting sila, para ayusin kung meron pang dapat ayusin. Yan magagandang Ang delikadong translation, yung mga translation na ang nag-translate isang tao lang. Kagaya ng The Passion, isang tao lang ang nag-translate noon. Kaya medyo kinu-question ng mga Bible theologians ngayon yung The Passion translation, sino bang pangalan? Brian, forgot the name, At ang isang kinu-question pa sa kanya, yung pagpapahayag na siya daw ay inutusan ni Jesus na gumawa ng accurate translation. Nagpakita raw sa kanya sa vision. Kaya kinu-question niya, lalo na mga cessationists. Okay. So, yan po ang Word of God. So, number one symbol of the Word of God is sword, espada. Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 12, "For the Word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword that piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, even hanggang sa kaloob-looban ng bones and marrow, nakaka-penetrate ang salita ng Diyos sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa, sa iyong kalamnan, sa iyong mga buto-buto. Ganun po ka-powerful ang salita ng Diyos. At kung ibig sabihin, nakaka-penetrate sa pagkataong loob natin, even sa ating mga buto, mga bones and marrow, at sa ating spirit and soul, ibig sabihin, may power ito na ayusin yung ating katawan, kasi isa rin sa power ng salita ng Diyos ay it is a medicine, ito ay gamot, nakaka-heal ng mga sakit at karamdaman. At ito ay kaya tinawag na the sword, ang salita ng Diyos pwedeng gamitin po ito sa in every battles of life. We can use the sword of the Spirit, the Word of God. Sa temptation, sa mga attacks ng kaaway, ni Satanas, during spiritual warfare, we can use the sword of the Spirit, the Word of God. During spiritual warfare, habang nagpe-pray tayo, we can use the sword of the Spirit. Pwede mong gamitin. Habang nagpe-pray tayo, prayer warfare. Pwede natin sabihin sa mga demonyo, in the name of Jesus, I slash you right now. Pinuputol ko ang mga kamay ng mga demonyo na who will try to touch this church. Lahat ng mga demonyong inassign sa Satanas, I release the sword of the Spirit at tinatabak ko kayo sa pangalan ni Jesus. Parang samurai sword, isang wasi-wasi. Alam niyo, subukan ko ito sa deliverance ministry. For almost, yan po ang first ministry natin, deliverance. For almost 46 years sa ministry ng deliverance. Nagsimula ako, baby Christian pa lang ako. Na-witnessan ko talagang power ng pangalan ni Jesus. Kaya sabi ko nga, pamula doon, nakita ko ang kapangyarihan ng Panginoon sa spiritual warfare. Naikwento ko niyan sa inyo, yung sa Tondo, susugabal ako ng demonyo. Nagulat ako, sabi ko, in the name of Jesus, baby Christian lang po ako noon . Yun yung mga tatlong kasama kong pastor, hindi makalapit kasi violent masyado. Nangangamba, naninipa, maliit na tao. Kasi humingi ng tulong, yung office mate ko, sabi na, Brother Miss, tulungan mo yung kapatid ko na bunso. Bakit? Napoposes ng demonyo. Bakit naposes ng demonyo? Kasi, nagkaroon siya, ewan ko saan galing yun, nagkaroon siya ng complete set ng tapes ng yoga. Yung yoga meditation.
pinractice niya. Na-possess siya ng demonyo. No? Hanggang ngayon, possess. Ako, nung aakitin namin, sabi ko sa office mate ko, paano na maakit to? Ang tarik ng hagdan. At yung isang umakyat na sinisikap na pababain, nakagat sa kamay, dugon-dugo. Kaya wala nang takot na lahat umakyat. Pati mga kapitbahay, gusto tumulong, hindi maibaba. So, problema na. Sabi ko sa mga pastor na kasama ko, paano yung mga pastor? Sa labas muna tayo, mag-usap. Planuhin natin, paano natin mahuhuli ang demonyo. Sabi ko doon sa nanay, kayo po ba ay kilala? Ay, kilala naman ako. Sinasaktan po ba kayo? Ay, hindi naman at kilala ako. Mami, habang nag-uusap kayo sa labas, lumabas na, takbo-takbo yung nanay at hinahabol ng demon possessed na anak. Takbong-takbo. Matanda na, pero ang bilis tumakbo. At lumabas yung demon possessed. Pinaligiran namin. Ako, nanonood lang ako eh. Sabi ko, totoo pala talaga yung demon possessed. Kasi unang nag-discipleship sa akin, cessation eh. Sabi nila, wala nang demon possessed ngayon. Kalokohan lang yan. Mga pinausa lang yan ng mga Pentecostal na ano eh. Sabi ko, nasa Bible naman, di ba sabi Jesus, in my name you will cast out demons. Noon yun, panahon ng apostol. Ngayon, wala nang demonyo. Kaya kung merong akala mo demon possessed, dapat padala sa mental hospital dahil sira ang ulo noon. Nung naisip ko, sabi ko, hindi. Sabi ko, titingnan ko nga kung sira ang ulo nito, demon possessed. Kasi nagsimula daw ito nung nag-yoga. Alam niyo sa yoga meditation, emptying yourself. Ini-empty mo. At pag in-empty mo, binuksan mo yung kaluluwa mo, iba-ibang spirit ang pwedeng pumasok kasi winelcome mo no, sa yoga meditation. No? So, yun ang danger ng yoga meditation. No? Pero yung mga exercise ng yoga, no comments ako kasi physical exercise lang naman. Pero pag i-adapt mo na sa na maging religion o maging spiritual na pagbabatay mo, medyo questionable, ano? Kasi nga, merong mga napopossess, isan. So, lumapit ako, no? Yung lapit ko, ramdam ng demonyo. Biglang humarap sa akin at bigla ako susunggaban. Siguro mga 3 meters away from him, bigla ako susunggaban Sa gulat ko. Sa gulat ko, di ba may kasabi, out of the bundles of the heart, the mouth speak. Punong-puno ng Jesus ang heart ko. Bigkas ako. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Nakalain yung parang tinamaan ng high voltage sa kuryente at tumigil at nagkikisay. Sabi ko, grabe. Sabi, ano bang power meron ako? Nabigkas ko lang ang pangalan ni Jesus. Hindi naman ako marunong pa sa Bible. Hindi naman ako matagal ng manampalataya. Baby Christian pa ako. Nagsama nga ako, 3 pastor. Sabi ko, doon ko na-realize, sabi ko, mali yung tinuturo ng cessationist friend ko. Na pagka daw ganun, sira ang ulo. Alam nyo, nung na-cast out namin yung demonyo, bumalik sa normal. Para wala nangyari. Normal na normal, pinakain namin isang bandihadong pansit yata, ubos, isang pikil na tubig, ubos din. Kasi ilang weeks na hindi kumakain. So, isa yon no, sa deliverance. At doon ko din na tutunan na gamitin ang sword of the Spirit, the Word of God. Pag ayaw lumabas yung demonyo, sinasabi ko, in the name of Jesus, inataga kita sa pangalan ng salita ng Diyos. Ayaw mo lumabas at the count of 3. 1, 2, 3. Magsisigaw na yung demonyo. Mamaya, aalis na. No, 3 beses na tinukso. Sabi dito, kukwento ko lang sa to save time. Dinala si Jesus after he was baptized sa Jordan River. Dinala siya ng Holy Spirit sa wilderness to be tempted by the devil. No? Yeah, sa verse 1, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Sometimes inaalaw ng Diyos
na tayo ay dalhin isabak sa pakikipagbaka to train us to fight the good fight of faith. Testingin ang ating pananampalataya, testingin ang ating katapatan, testingin tayo sa salita ng Panginoon. At siya po ay hindi kumain ng 40 days and 40 nights. So, nung siya gutom na dumating si Satanas at tinempt siya. Sabi ni Satan, and the tempter came and said to him, "If you are the Son of God, command these stones to become bread." Tutunay kang anak ng Diyos. Sige nga, gawin mo itong bato na maging tinapay. No? Sumagot si Jesus. Si Jesus ba ay nagpauto sa demon, sa diablo na ginawa ng tinapay yung bato? Kaya nang gawin yun. Yung ang isda, dalawang isda at 5 loaves of bread, napadami ni Jesus, napakain ng 5,000 yun pa. Pero siyempre hindi siya magpapauto, hindi siya para sumunod kay Satanas. Anong sagot ni Jesus? It is written. Ang sinagot niya, yung salita ng Diyos, no, sa mga kasulatan, no? At ito'y kinote niya sa Deuteronomy, no? Kaya mahalaga po yung kabisado natin, na memorize natin ang verse sa Bible, ang mga verses. Sabi ni Jesus, it is written, nasusulat, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God. Hindi umubra. Temptation number 2. And the devil took him along in the holy city, had him stand in the pinnacle of the temple. Dinala siya. Gusto pa siyang tuksuhin na mag-suicide. Sige, lumundag ka dyan. And he said to him, if you are the Son of God, throw yourself down. Akala niya gano'n, mauuto na ang Panginoon. Sige nga, kung anak ka ng Diyos, lumundag ka nga. Kung anak ka ng Diyos, siyempre, hindi ka mamamatay. At nag-quote ng verse Satanas, out of context naman. For it is written, nakigaya Satanas, he will give his angels orders concerning you, on their hands they will lift you up, so that you do not strike your foot against a stone. Nasusulat, aalalayan ka ng mga anghel. Anong sagot ni Jesus? Sumunod ba siya? Siyempre hindi. And Jesus said to him, on the other hand, it is written, ganun din naman sinabi ng salita ng Diyos. So mapansin nyo, si Satan gumagamit ng verse din. Out of context nga lang. Ganyan yung mga cult use scriptures, pero out of context. Kagaya nung sinabi yun na pag natapilo ka, alalayan ka naman. Yung sinasabi niya, magpakamatay ka na. Kaya, sabi ni Jesus, on the other hand, it is written, you shall not put the Lord your God to test. Nasusulat, huwag mong tutuksuhin, susubukin ang Panginoon mong Diyos. Ano sinagot ni Jesus? Word of God. Word sa manuscript, sa scripture. No? Word of God. Talsik si Satanas. At dito sa sinagot ni Jesus, ang sabi niya, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nasusulat, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Sabi nung iba, nowhere in the Bible na makakatagpo ka ng verse at sinabi mismo ni Jesus from His own mouth na siya ay Diyos. Sabi ko, meron. Sinabi mismo ni Jesus na siya ay Diyos. Saan? Eto, sa Matthew chapter 4. Anong sabi dito? Verse 1, then Jesus was led up by the Spirit of the wilderness to be tempted by the devil. Para subukin ng diablo. Sino susubukin? Ang God the Father ba? Ang Holy Spirit ba? O si Jesus? Sabi dito, si Jesus. Ngayon, nung sinagot niya, si Satanas, sinagot niya, inireveal niya ang sarili niya. Nasusulat, huwag mong tuksuhin or huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. So sa simula pa, sino ang susubukin? Ang God the Father? Hindi. Holy Spirit? Hindi. Sino? Si Jesus. Sinabi dito ni Jesus, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos.
referring to himself. Pinuprove ni Jesus that he is truly God. From his own mouth, sinabi niya, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Claim ni Jesus, God siya. Alam nga namang ang tinutukso dito ay ang God the Father. No? Ang God the Father, wala naman sa senaryo dito. At ang Holy Spirit, wala rin dito sa senaryo. Ang nandito na tinutukso ay si Jesus. At sa verse 1, sinabi na si Jesus ang tutuksuhin, not the Holy Spirit, not God the Father. Dahil pagdating sa verse 7, kinonfirm ni Jesus, nasusulat, wag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Si Jesus ang Panginoong Diyos. So, tinabak ni Jesus ng salita ng Diyos. Talsik ulit sa Satanas. And again, the devil took him along a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Naku, eto na, tinukso si Jesus ng yaman ng sanlibutan, ng kagandahan ng sanlibutan. And he said to him, all these things I will give to you if you fall down and worship me. Ilan sa mga tao, even sa mga Christians, na dati tama ang puso, ngayon nahumaling sa salapi, nahumaling sa kaperahan, nahumaling at nagkaroon ng greediness in their hearts na ma-focus sa mga money matters at sa mga bagay na salibutan, sa mga promotions of the world, na divert na ang puso, na deceive ang kanilang mga puso. Ilan sa mga mangangaral, mga matatagal na mangangaral ang bumigay sa riches and wealth of this world. Na-deceive ang puso. Kahit ang pinakamatalinong tao sa mundo, ikaw yon. Pag ang puso mo hindi mo iningatan, your heart can be deceitful, your heart can be deceived. No? Pwede mag-usap tayo sa ibang bagay, sa science, sa ibang theology, pero pagdating sa area ng kinahumalingan mo, dedepensa mo, ito i-blessing ng Panginoon. No? Doon ka nabulag. So, sabi nga ni Jesus, you cannot serve God and Mammon at the same time. Isa lang yan ang pipiliin mo. At ito, inaalok si Jesus ni Satanas eh. Pero anong sabi ni Jesus? No? Anong sabi ni Jesus? Then Jesus said to him, go away, Satan. Nirebuke na talaga. For it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him alone. Nirebuke na go away. Then the devil left him, and behold, angels came and began to serve Jesus. Panalo si Jesus. So, anong ginamit ni Jesus sa warfare, sa temptation, sa iba pa, at pwedeng gamitin natin during spiritual warfare? Sword, the word of God. Very powerful. Number 2 symbol is the seed. Hindi ako masyadong papahabagan dito kasi natalakay natin yan, itong mga karaang linggo, na ang salita ng Diyos, kahit isang verse lang, very powerful yan. Now, one word from God can change your situations forever. One word from God can change your life forever. One word from God can change your circumstances forever. Sabi ni Peter, nakita niya, naglalakad si Jesus sa tubig. Lord, ikaw nga, sige, palakarin mo rin ako. Ano sabi ni Jesus? Nag-release yan ng isang word lang. Come. Single word. Come. At nung nanampalataya si Peter sa salitang isa lang na, halika, come, abay, naka-experience siya ng miracle. You see, one word from God, you can experience miracle. No? One word from God can change your situation, can change your life forever. That's the power of God's word. Kaya, ang word of God, inalitulad sa seed, ang seed ay napakaliit, pero pag ito ay inalagaan, pinunotektahan, you guard and protect the seed, it will grow up 24 hours a day, 7 days a week. No? Huwag mo lang bubunutin.
You can plant the seed of the Word of God by using your mouth. But you can also pluck the seed by using your mouth when you doubt the promise of God. Ang salita ng Diyos, the Bible, napakarami pong seeds niya, napakaraming promises. Kung promises patungkol sa financial blessing, or sa God's provision, God's promotion, God's healing, napakaraming pangako ang Diyos. Sabi ng iba, 1,000 promises. Sabi naman ng iba, 3,000 promises, whatever. Basta maraming seeds na pwede mong itanim by confessing the promise of God. Sa ganun parang, tinatanim mo. When you preach the gospel, when you share the word of God to other people, tandaan nyo, whether they believe or not, or whether nakita mo sa pagkataon niya na mukhang baliwala lang yung salita ng Diyos, huwag ka madidistract. Ang dami kong karanasang ganyan, sinyerang ko na salita ng Diyos. Akala ko walang gana. After 1 week o after a year, nagbunga at na-born again. Ang dami ganyan, napatotoo ko na sa inyo. So, that's because the Word of God grows 24 hours a day. Pag nainiwanan mo ng salita ng Diyos, yung sinyeran mo ng salita ng Diyos, may impact ito sa kanya. Lumalaki ito. Lumalaki. And time will come, mabuborn again yung tao yun. Kasi it is the Word of God that God used na siyang agent plus the Holy Spirit para ang isang tao ay maborn again. Sinabi po yan sa 1 Peter chapter 1 verse 23, na sabi daw, being born again, tayo daw na born again, not of corruptible seed, but by incorruptible seed. Pinanganak tayo sa pamamagitan ng binhi na walang kasiraan. And that is the Word of God that abides forever. So, ang naging agent ng kapanganakan natin sa karyang Diyos, ang ginamit ng Diyos is the seed of God, the Word of God. At every time na i-release natin sa salita ng Diyos, may kapartner niya na bumaback up, the Holy Spirit. Yes, the Holy Spirit. Lagi magkapartner niya, Word of God, the Holy Spirit. Kaya once you share the gospel, nandyan na ang Holy Spirit. Susuportahan ka. Whether you're a preacher or not, baby Christian or matagal naman tutiya, just share your experience, just share the gospel, share your testimony, babakapan ka ng Holy Spirit. Pag nag-share ka ng testimony, samahan mo ng isang turong salita ng Diyos. Alam mo kapatid, for God so loved you. Naalala ko yung isang ka-office mate kong bading, Sabi ko, JR, sabi ko, nakita ko break time eh. Break time na rin. Ako rin, walang ginagawa. Teka, sabi ko, walang ginagawa. Hello, JR, may pababasa ako. Ano ba yun, Nes? Basahin mo. Basta basahin. O, sige, akin na. Ito, Bible to ah. Oo, ito, John 3:16. Basahin mo malakas. O, sige, basahin mo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. O, ayan, tapos na. Sandali. Isa pa. This time, palitan mo yung mga katagang for God so loved, imbis na the world, yung pangalan mo, JR. For God so loved, binanggit niya, JR, palitan mo yung whoever ng pangalan mo, that if JR believes in Him, he will not perish but have everlasting life. Yun ang babasahin niya. Una, binasa niya. Alam ko na. For God so loved JR that He gave His only begotten Son. Okay. That if JR believes in Him, tumigil siya. Sige, tuloy mo. Nanginginig siya. He shall not. Biglang binaba niya. Bigla siya nagtakbo sa CR. Naku, kalahin nyo, after 15 minutes, bumalik sa table niya, puktong-pukto ang mata. Sabi sa akin, parang sinisisi ako, Brother Nes,
Wala akong ginawa sa'yo. Pinabasa lang kita. Alam mo, after 1 week, kasi tanong siya ng tanong Parang biglang nagkaroon siya interest. Sabi na, Brother Nes, talaga ba na bawal yung, ang dami ko kasi collection. Alam niyo ako, oo naman, bawal. Isang umaga, late siya dumating, no, dala-dala niya isang sako. Inihampas siya sa lupa. Nako, nagkagalit sila nung isang empleyado. Nakita ko yung binasa. Aba, isimula nung araw na yun, na born again. No. By just reading John 3:16, nagkaroon siya ng encounter with the Lord Jesus Christ. So that's the power of the Word of God. Seed yun, yung kanyang binasa. Seed. See? Ganun ka-powerful sa salita ng Diyos. Symbol number 3, hindi ko na-expound. Na-expound ko na last week. The lamp, Sabi nga by the way, ang the seed, ang scripture natin, Luke chapter 8, verse 11 hanggang 15, no? 1 Peter chapter 1, verse 23. Yan yung mga scripture dyan. At scripture natin sa the lamp, Psalms 119, verse 105, na hindi ko na babasahin, na ang sabi ay, ang lamp represents the guidance and illumination that God's Word provides. Na just as a lamp lights our paths in the darkness, God's Word shines light on our way, helping us navigate life's challenges and uncertainties. Alam nyo, ang salita ng Diyos, siguro sa panahon natin ngayon, yung LED light, hindi mo matititigan ang LED light nakakasira nga ng mata yun No, minsan yung mga project, yung mga motor, yun ang ginagamit, yung kasalubong nila Hindi nila inisip na, masisilaw kaya to, pag nasilaw, mababangga kaya sa ibang kotse to. Walang pakialam sobrang lakas lang basta malagas sa kala, basta may maliwanag akong lamp dito. Pero delikado yun. So, ang lamp o ang ilawan ay ginagamit sa lugar ng madilim. Pag ang isang lugar, gaano makadilim, pag tinapatan mo ng ilaw, laging na-overcome, laging nananalo ang liwanag kaysa kadiliman. Kahit gaano kadilim, basta tapatan mo ng lamp, ilaw, magliliwanag doon sa madilim na lugar. Kasi laging na-overcome ng liwanag ang kadiliman. So, ang salita ng Diyos, kagaya ng lamp, ilawan, na nagbibigay sa atin, mga nagbabasa, nag-meditate, nag-aaral sa salita ng Diyos, ng liwanag sa ating puso, ng liwanag sa ating pag-iisip. Bigyan ko kayo ng example. Ako'y hanga talaga sa salita ng Diyos. Kahit isang pinakabobo ng tao sa buong mundo, at maging yung mga retarded, yung mga abnormal, mga kawawa na pinanganak na may karamdaman, mga special child, maraming testimony, nagbasa sila ng salita ng Diyos. They memorize the Word of God. Naging normal lang isip. Yes, naging normal lang isip. That's the power of the Word of God. Meron naman, through prayer, nag-testify ito, I think, sa 700 Club yan, kung saan, na nung nagpe-pray yung evangelist sa TV, hiniling niya sa Panginoon na, Lord, yung aking anak ay autistic. Kasi yung anak niya, hindi nagsasalita. Yung autism kasi may kanya-kanyang level lang. Merong mild, merong extreme, may sobrang extreme. Yung anak niya, basta nakatigil lang. Hindi nagsasalita. Akalaan nyo, nung kanyang hiningi, habang nagpe-pray evangelist sa TV, Lord, kaawaan mong anak ko. Maging normal po siya. Gusto ko po na siya maging normal child hanggang sa lumaki, magkaroon ng kanyang sariling pamilya. Yun ang request ng ina. Then, nung dumating na yung bus, inabangan doon sa babaan ng bus, sa bus stop. For the first time, nagulit yung ina. Mami,
Sabi niya, ang gugulo ng mga classmates ko. Sabi niya gano'n. Ang mga classmates niya, autistic din. Eh, eh, sabi niya, ang hirap kasi ang gugulo ng mga classmates ko. Tuwan-tuwa yung sabi for the first time, tinawag siyang mami. At sabi niya, ang gugulo ng mga classmates niya. Alam niyo, lumaki yung bata na yun. Pinakita talaga lumaki. Naging Naging lawyer. Naging lawyer at nagkaroon ng asawa at pamilya. Kasi pinag-pray nung ina. Alam nyo ang prayer ng mga ina, very powerful yan. So, yun, sa prayer naman yun. Sa prayer yun. So, dito, sa salita ng Diyos, meron akong napakinggan na testimony na isang babae na parang may pagka-retarded. Dalagitan niya gumagapang pa sa ilalim ng mga benches ng isang American church. Sa Amerika nangyari to. Gumagapang parang bata. Dahil family church yun, maliit lang, small church, magkakakilala, hinahayaan na nila, parang islik na gumagapang sila, naglalaro. May pagka-retarded nga. Hanggang sa isang araw, basta tuloy lang yung pastor na pinipreach ang word of God. Hinahayaan hanggang sa nakinig itong bata na ito, hanggang sa patuloy sa nakinig. At bandang huli, alam mo na nangyari? Biglang naging normal yung retarded na dalagita. Hanggang sa siya ay nagkaasawa after ilang years. At naging businesswoman. At nagkaroon ng mga properties, lote yata, at naging maganda ang buhay. Nag-manage ng kanyang mga properties. Dati gumagapang lang ito. Dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, alam nyo, ang salita ng Diyos is container of life. And in that life, there is the wisdom, the revelation, the knowledge, and the power of God. Ito po yan. Kagaya nung isang church member naming matanda, ay nagpatingin sa psychiatrist. Yun naman psychiatrist, in-exaggerate. Nanay, pag hindi nyo ininom ito, dire-diretso, masisira ang ulo nyo. Nagbikas na inisip ng inisip. Hanggang sa nabaliw siya. At nabalita ko, nandoon sa church namin, pastor, nandoon si Sister Susan at parang baliw. Kinausap ko, pagdating ko doon, Sister Susan, kilala niyo ako? Ay, siyempre naman, kilala kita. Ay, sino po ba ako? Di ba ikaw si Christopher De Leon? Ako sabi, akala ko normal niya. Hindi mo ako si Pastor Jun. Ano ba nangyari sa inyo? Sabi ng doktor, mamamatay na raw ako. Sige, sabi mamamatay kayo. Binigyan ako reseta, inumin ko raw. At ako'y mamamatay na. Hindi, yung pala sabi, medyo tinakot ng kudo. Kaya delikado takutin. Na-misinterpret, ganito, Sister Sisa. Sabi sa Biblia, with long life, will I satisfy you, I'll show the Lord. Tinaniman ko ng salita ng Diyos. Alam niyo ito, Word of God is a lamp, is the lamp of God. Ilawan ng Panginoon. Yung madilim niyang consciousness, yung madilim niyang pag-iisip, at yung puso niya na dumidilim at natatakot, biglang nagliwanag sa salita ng Diyos. Pag alis ko, nabalitaan ko na lang, 100% healed, back to normal si Sister Sisa. Nag-normal yung isip niya. So, yun po kapangyarihan sa salita ng Diyos. It is like the lamp, ilawan. And number 4, the Word of God is like fire. Bakit? Nandun po, Jeremiah 23 verse 29. The Word of God is like fire. Bakit ang salita ng Diyos ay tulad sa apoy? Kasi ang apoy, di ba, ang apoy ay tinutupok niyan. Yung lahat ng consumable like fire, tutupukin niya. Lahat ng ugali natin, lahat ng karunihan sa loob ng ating pag-iisip, sa loob ng ating puso, sa loob ng ating pagkatao, kapag isinuho mo sa Panginoon, the fire of the Word of God, the fire of the Holy Spirit will consume those evil
things or evil or demonic spirit na gustong bumiktima sa iyo. If the devil or demon try to oppress you, no, i-release mo ang word of God because it is like fire. No? Kapag kinakabahan ka at alam mo under attack ang isip mo ng mga demonyo, kuha ka ng salita ng Diyos. Meditate on the word of God at i-declare mo, in the name of Jesus, the word of God said that Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Kasama ko si Jesus. At sinabi sa salita ng Diyos, Isaiah 54:17, there's no weapon that is formed against you shall prosper. That in everything you will do, you shall prosper. Walang attack, walang weapon na i-apply sa Satanas na tatalab sa iyo, na magiging effective sa iyo. Kundi bagkos lahat ng gagawin mo, ipaprosper, i-bless ng Panginoon. Ano? So yan ay mga salita ng Diyos na panlaban para tupukin ang lahat ng doubt, tupukin ang mga unbelief, tupukin, sunugin ang mga bad character sa loob natin. Kapag nakita mo, meron kang ganitong character, hindi tama at against the word of God, halimbawa, ikaw ay tismoso, tismosa, o naninira ka ng kapitbahay na hindi naman totoo, na-realize mo, Lord, nagkasala ko. I surrender, Lord, sinusuko ko sa iyo itong pagiging tismoso ko at paninirang puri ko in the name of Jesus, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, love your neighbor as you love yourself. Naku, nag-release ka sa salita. That is the fire of the Holy Spirit that will consume yung evil personality sa loob mo. No? The more you discover yourself, the more the fire of the Holy Spirit and the fire of God's Word together will cleanse your whole being. Ang apoy kasi naglilinis po. Okay? Naglilinis, sumusunog ng anumang inilagay ni Satanas na mga maruming bagay sa pagkataong loob natin. There is power in the Word of God. It's like fire. And the Word of God, guide, this is Jeremiah 23:29. Sinabi rin na the Word of God is like hammer. Bakit like hammer? Alam nyo, nasubukan ba ito? Naku, mahirap ibanghelyo niya. Bakit? Pusong bato yan. Anong pusong bato? Sa salita ng Diyos, walang pusong bato. The word of God is like hammer, parang maso na it will crush, destroy that pusong bato hanggang sa yan ay pikpikin at palambutin at muling masahin, mamasa na parang plow, mamasahin ng Panginoon at lilikhaan siya ng bagong puso. A soft heart, a kind heart, a godly heart, compassionate heart, at wala na ang pusong bato kasi in-apply ang power ng salita ng Diyos na dumurog sa kanyang maling paniniwala, dumurog sa matigas ng puso, at nilikhaan siya ng Diyos ng bagong puso. Kaya kahit gaano katigas yung puso ng tao, huwag kayong matakot evangelize, share the word of God, at may impact, may effect po. Another symbol number 6, the word of God is the bread or the food of our spirit. Sinabi sa Matthew chapter 4 verse 4. The bread represents nourishment and sustenance that God's word provides. Just as bread satisfies our physical hunger, God's word satisfies our spiritual hunger, giving us life, strength, and vitality. Okay. Ang salita po ng Diyos may power na palakasin tayo. Both spirit, soul, and body. Kaya nga, sabi ko sa kasama ko kausap ko, kahit physically, kahit magkasakit ako o ano ma, I will continue to preach the word of God. Kasi yan ang kalakasan ko. I become strong from one level to another level every time I eat the spiritual food, the bread of life, the word of God. At merong sinabi si Apostle Peter na sinabi niya na take the milk of the word,
Sa mga baby Christian, milk lang, yung mga basic, foundational teaching. Pero pag matagal kang Kristiyano, take the meat, no? The meat, the solid food of the Word of God. Sinabi ni Paul sa church sa Corinth. So, ibig sabihin, ang Word of God, talaga parang pagkain na pag sa mga babies, milk muna. Pag sa mga mature, yung mga solid food na, ano, yung kayang sapahin. Alam nga naman ituro mo, isiyan mo sa baby Christian yung Book of Revelation o kaya the Book of Daniel. Hindi, ang isisiyan mo muna, yung mga basic, yung milk lang, yung kaya niyang lulunin. Ano? So, sa tao, kapag hindi kumain ng matagal, manghihina. Ano mangyayari pag nanghina? Magkakasakit. No? Pag nagkasakit, mamamayat. Pag namayat, no? Lalala yung sakit. At pag nagloon, hindi naagapan, mamamatay. Ganyan din sa spiritual. Pag isang Kristiyano, na born again na, pero nagpabaya siya at hindi siya kumain ng salita ng Diyos. No, inignore niya. Ako na may born again na, hindi ko na kailangan magbasa ng Bible o mag-aral ng Biblia. Naku, babalik niya sa dating buhay. Bakit? Hindi siya kumakain. Ang kanyang spirit and soul, hindi kumakain ng salita ng Diyos na magpapalakas, magbibigay ng sustansya, nourishment, sustenance sa kanyang spiritual life, sa kanyang spirit and soul. No? Kaya the more we eat the Word of God, the more na tayo ay kumain o magbabad sa salita ng Diyos, the more ng ating spiritual life or our spirit ay kumakain ng salita ng Diyos na magbibigay kalakasan sa ating spiritual life. At when your spirit is strong, your soul becomes strong also. And when your spirit and soul are strong, ang kasunod yan, your physical body becomes strong. So kung malakas ang spirit mo, healed, well, at merong divine life, very healthy ang spirit mo, your mind, will, and emotion na kinaroroonan ng soul, tatama yung mga decision mo, magiging healthy ang mga decision mo, tatama yung mga magugustuhan mong bagay, hindi ka makikipag-compromise kasi tama, healthy yung spirit mo at ang gugustuhin ng soul mo, yung makaka-edify, makaka-bless sa iyong spiritual life. Then, pag gano'n na nangyari, your physical body will be blessed, will also become strong. And if it's sick, the Word of God, the bread or the food of the Spirit will heal your physical sickness in your body. Totoo po yan. Mararanasan po natin yan. So, don't forget, mga kapatid, kumakain tayo 3 beses isang araw. Yung iba dyan, 6 na beses pa. Million na. No? Yung palang spirit natin, napapabayaan. Hindi kumakain. Minsan, lumilipas isang araw na hindi natin nabubuklat ang Bible natin. Abay, kung gaano ka lakas natin kumain physically, dapat higit sa spiritual because the Word of God is the food of the Spirit. And last, the symbol 7 is the water. The Word of God is like water. Bakit? Kasi sabi sa Ephesians 5:26, ang salita ng Diyos ay tubig. Bakit? Kasi may power to cleanse us. Sabi dito, we've been cleansed by the water, which is the Word of God. So, nilinis daw tayo ng tubig. Hindi tubig na water baptism, kundi tubig. Anong tubig? Sa makatibagay ng salita ng Diyos. Yes. At sa John 3:3, sinabi ni Jesus doon na except a man be born of water and spirit, hindi siya makakapasok o hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. You must be born again. Born again saan? Sa tubig at espiritu. Yung mga ngaral, sabi yung tubig ay water baptism. Hindi po nakaka-born again yung water baptism. It is just a public declaration, public commitment and surrender to God. Dinideclare mo na ikaw ngayon ay namatay kasama ni Kristo at nabuhay na kasama ni Kristo. Pero hindi yun ang cause ng pagiging born again natin. Ang naging cause ng born again natin, born again experience, is the Word of God. No? Kaya yung John chapter 3 verse 3, yung water doon plus the Spirit, yung Spirit, no doubt the Holy Spirit, but the water there is not water baptism.
And it's not the first born experience natin yung kapanganakan sa flesh. Di po. Water there is the Word of God. Anong ebidensya natin? Sa first Peter chapter 1 verse 23, kaya daw tayo na born again because of the incorruptible seed which is the Word of God. So without the Word of God, the seed, the Word of God, without the Word of God, the water of God, hindi tayo ipapanganak sa kaharian ng Diyos at hindi magiging malinis ang ating buhay. Sabi sa John 17, verse 17 ni Jesus, sanctify my disciples, Father. Sanctify by their truth. Your word is truth. Kaya kagaya ng tubig sa salita ng Diyos kasi may power to cleanse our life. No? Dahil sinabi ko nga, may dalawang agent ginagamit ng Diyos to cleanse us, the water and the blood of Jesus. Pag ikay nakagawa ng kasalanan, sa harapan ng Diyos, immediately, repent, surrender again yourself before God at pangako mo na hindi mo na uliti, humingi ka ng tawad sa Panginoon and let the blood of Jesus cleanse you. Okay? As the cleansing power of the blood of Jesus. Lord, cleanse me with the blood of Jesus. Nagsisisi ako. And the blood of Jesus will immediately cleanse us from all those sins. Okay? At pangalawa na agent to cleanse us is the Word of God. Ito naman yung hindi ka aware, pumasok ka sa office nyo, puro kalasuan, pinagkukwento ng office mates nyo, puro mga green jokes, tawanan sila, napupulyot yung isip mo naririnig mo. Pag uwi mo ng bahay, dala-dala mo yun. Polluted yung mind mo. No? Sabi, kahit ayaw mo, umaalingaw nga, matutulog ka na lang, umaangilaw, ginangaw yung mga green jokes, yung mga usapan na malaswa, yung time na yun, ang time, that better use the water of the Word. Punta ka sa Panginoon in the presence of God, worship the Lord, then open your Bible and let the Word of God, magbasa ka ng passage sa Bible, kung saan ka direct ng Holy Spirit, kung anong gusto mo basahin doon, basta Word of God, then let the Word of God cleanse your heart, cleanse your mind, cleanse your whole being, your spirit, soul, and body. The Word of God has power to sanctify our life. At muli, ibabalik yung kabanalan sa puso mo, na gustong i-pollute ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi mo ni-release, hindi mo pinalinis sa salita ng Diyos, hindi ka nagbasa sa salita ng Diyos, susunod na araw, ganun na naman dadatnan mo, mawawala yung sensitivity mo, bandang huli, nakikitawa ka na rin, nakikijoke ka na rin, hindi mo alam, contaminated ka na. So, be careful. Sabi sa Biblia, be holy, for I, the Lord your God, is holy. So, hanggang dito na lang mga minamahal mga kapatid, and God bless you. Please, don't forget to share this. You will continue to cover them with your precious blood, surround them with the walls of fire, surrounding them with the shield, with your favor like a shield, Panginoon. Anumang attack ni Satanas, hindi makaka-penetrate because they're surrounded with your favor like a shield. I declare blessings sa inyo pong pagbalik sa Chicago, USA. God bless you more, mga kapatid. Dr. Sani at Brother Elmer will share the Word of God. So, shalom. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen.